pa ba ako? Lately, I've been asking the same question. Simula na makagraduate ako nitong nakaraang taon at magsimula maghanap ng trabaho. Naramdaman ko ang unti-unti kong pagkaubos. Parang unti-unti kang pinagpipiraso. Kasi kapag nasa adulthood ka na, akala mo buong buo ka na eh. It's like the fantasy that we have thought bago tayo graduate. Maghahanap ng trabaho, matatanggap agad at sa sweldo. Na parang kilalang kilala mo na ang sarili. Kung saan ka pupunta at kung saan ka pupulutin. Kaya gets ko na talaga kung bakit ang daming lectures ng kolehiyo tungkol sa mga sarili natin. Haharapin tayo ng realidad na ang sarili lang din natin ang tatayo. Hindi madali ang buhay after graduation. Dapat alam mo kung saan mo talaga gusto. Dapat kabisado mo ang sarili mo. Kasi hindi natatapos yung pagkilala eh. It's not like it stopped the moment that we have a hold of our diploma. Hindi nagsasara, hindi din tumatalikod. Pero ang tanong, kilala ba talaga natin yung sarili natin? Beyond the surface, kung ano yung nakikita natin sa salamin. Sa pinakailalim ng katauhan natin, ang bawat parte, mula sa itaas hanggang sa ibaba. With all these questions in mind, isa yung nangingibabaw. Yung tanong, kung sino ba talaga ako? Bago ako nakapagtapos ng kolehiyo, akala ko, ito na talaga kung sino ako. Ang mga material na bagay na naabot ko. The medals, the certificates, and the recognition. Isang magaling na estudyante. Kaya parang ang daming opportunity na naghihintay sa akin. Sabi nga nila, kung achiever ka, parang sure future ka na. At kakibat ng tagumpay, minsan parangal. I got used to this kind of things. Na kapag may naaabot, may natatanggap na material na bagay. Hindi naman sa pagiging materialistic, pero nasanay. Ito ako. Parang pangalawa kong balat ng mga sinusuot ko. I really thought that I am what I own. Pero may parte pa rin sa sarili ko na mas importante. Kung ano, ang siyang mismong sinusuotan ko ng damit. My physicality. I was also making sure na inaalagaan ko yung sarili ko. Mahirap na. Sabi pa nga nila, pag graduating ka, parang delikado ka. Aside sa mga material na bagay na natatanggap ko mula sa mga magulang ko, kinahiligan ko ring tumakbo. Parang jogging era kumbaga. Pero may panahon talaga na sasampalin ka ng realidad eh. Yung sasalubungin ka kumbaga. Yung akala mong tumatakbo ka lang para sa healthy living. Pero deep inside, gusto mo talagang baguhin ang self-image mo. Maliit yung bewang, maganda yung hubog ng katawan,
At saka petite. Yung parang modelo na Victoria's Secret. Kaya kapag nasa running era ka, mapapasabi ka na lang talaga ng body goals. At lalo ng sana all. Kasi as human as we are, concern na concern tayo sa self-image natin. Kasi kapag maganda yung self-image natin, tataasin yung self-esteem. Siguro nga, insecurity. Pero ito ako eh. Ito yung binigay sa akin. Kaya walang dahilan para babaan ko yung self-esteem ko. Dahil lang hindi ako pasok sa usual standard na nakikita at ina-expect ng iba. Five months after graduation, may na-realize ako. Gusto ko pala yung makulit ko nakaklase noon. I never really tried having and trying for a love life yung nasa kolehiyo ako. Siguro, I was afraid for distraction. Pero, tama nga sila. Kapag takot ka, mauunahan ka talaga ng matapang. Sometimes, liking someone doesn't need to be loud. Lalo na kapag wala ka talagang karapatan. As an adult, gusto ko na din sanang mag-settle. Yung tipong pag-uwi mo galing trabaho may makakausap ka, may masasandalan, at may hihilot ng paa mo. But I guess, love is not for me. With my batchmates getting engaged and married, yung iba nakasettle na. Parang napag-iiwanan na ako ng panahon. Pero meron pa rin namang hope na darating din yung para sa akin.
Ang dami palang nangyari after graduation. Ang dami ko ring realization. Naging parte yun sa kung sino ako habang naghahanap ng trabaho. Iba't ibang piraso, pero pag nabuo, ay ako. Pero may isang piraso na siyang kinakapitan ko. At yun ay ang pananalig ko. Dahil kahit sa hirap ng buhay, bilang isang nakikipagsapalaran ng bawat linggo, at least, alam ko kung saan ako patungo. At ito, ang isa sa mga bumubuo ng piraso ko, ang aking pananalig. Maging kahit anong version pa man ako ng sarili ko, mapaang material na bagay na parang pangalawang balat ko na, ang aking katawan na siyang aking templo, o ang aking pagmamahal at pananalig. One thing is for sure, these are parts of me, mga piraso ng aking sarili.